Yun nga po, gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng Love Team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Yun po yung ano ko. Kaya po talaga ako umalis ng Love Team. Tapos Sige. pinipilit po ako niya ni Kuya Bal na i-love team po ulit doon. Ayaw po niyang mawala po yung mga sponsor po tapos viewers po niya. Yun po yung sinasabi sa akin. Tsaka yung mga nagbablog, sayang yung mga nagbablog daw po. Jowa naman niya yun. Okay. Yung mga vlogger po na natutulungan ko at beneficiary pa po nila, yun po yung dahilan. Okay. Kahit po alam niya na nababastos na po ako ng pamangkin niya. Mga ka-Erts, grabe ang naging pasabog sa social media matapos kumalat ang balitang mismong kampo ni Kuya Val ay nagtungo na rin umano sa programa ni Raffy Tulfo para sagutin ang mga paratang at isyu na ibinabato laban sa Team Kalingap. Pero ang mas lalong ikinagulat ng mga netizen, bigla umanong nabanggit ni Viancy sa gitna ng tensyon ang mabigat na salitang, manyak, laban sa pamangkin ni Kuya Val na si Kalingap Edo. Kaya naman parang sumabog ang comment section dahil marami ang hindi makapaniwala sa naging pahayag na iyon. Ang daming solid supporters ng Kalingap ang nagsasabing hindi raw nila kayang paniwalaan ang akusasyon dahil matagal na nilang kilala si Edo bilang mabait, tahimik at matulunging tao sa likod ng kamera. Ayon pa sa ilang netizen, bakit ngayon lang daw lumabas ang ganitong isyu kung noon naman ay maayos ang samahan nila sa Kalingap. Kaya tuloy marami ang naghinala na baka may mga taong nagsusulso at nagpapalala sa sitwasyon para tuluyang magkasiraan ang dating magkakaibigan at magkakapamilya sa grupo. Habang umiinit ang isyu, lalong dumami ang bashers at reactors na nakikisawsaw sa social media. May mga vloggers na agad gumawa ng kani-kanilang analysis habang ang iba naman ay dirtsyong kumampi sa isang side kahit wala pang malinaw na ebidensya. Kaya naman ayon sa mga supporters ni Edo, sobrang unfair daw ng mga akusasyon dahil nasisira hindi lang ang pangalan kundi pati ang mental at emotional state ng tao. May mga lumabas pang komento na nagsasabing sobra na raw ang stress na nararanasan ngayon ng magkabilang panig dahil halos araw-araw silang pinag-uusapan online. Ayon pa sa ilang malalapit sa kampo ng Kalingap, naapektuhan na raw maging ang personal nilang pamumuhay dahil sa walang tigil na bashings at panghuhusga ng publiko. At dito na lalo naging kontrobersyal ang lahat dahil ayon sa mga usap-usapan online, pinuntahan umano ni Edo ang dalawang dating malapit sa Kalingap na ngayon ay itinuturing na raw na traidor ng ilang supporters. Hindi man direktang pinapangalanan ng iba, alam na raw ng mga netizen kung sino-sino ang tinutukoy dahil matagal nang may mga alegasyon ng salsalan at pagkontra laban sa Team Kalingap. Kaya tuloy mas lalong nagalit ang ibang supporters dahil para sa kanila, malaking kahihiyan ang nangyari sa grupo na dati namang nagtutulungan at nagdadamayan sa pagtulong sa kapwa. Imbes daw na pribadong pag-usapan ang problema, bakit umabot pa sa social media at national platform kung saan milyon ang nakakapanood? Samantala, may mga netizen naman na nagsasabing posibleng nadala lang daw sa emosyon si Viancy at baka marami ring pressure na nararanasan kaya nasabi ang mga mabibigat na salita. Pero para sa solid supporters ni Edo, hindi raw sapat na dahilan iyon para sirain ang reputasyon ng isang tao sa harap ng publiko. Kaya ngayon, hati ang opinyon ng mga tao online. May naniniwala sa kampo ni Viancy, pero marami rin ang naninindigang hindi raw deserve ni Edo ang matinding batikos na natatanggap niya ngayon. Ang tanong tuloy ng marami, sino ba talaga ang nasa likod ng lumalalang gulo sa Team Kalingap? At hanggang saan pa aabot ang isyu na ito habang patuloy na naglalabasan ang mga revelasyon at mga taong dati tahimik lang ngayon ay nagsisimula ng magsalita. Habang patuloy na umiinit ang isyu sa social media, pati si Kalingap Rab ay hindi na rin napigil ang maglabas ng saloobin sa kanyang live matapos ang sunod-sunod na batikos at revelasyong lumalabas online. Marami ang nakapansin na tila sobrang bigat na rin ang pinagdadaanan ng founder ng Kalingap dahil halatang emosyonal at tensyonado ito habang nagsasalita sa harap ng kamera. Ayon sa ilang supporters, pakiramdam daw nila ay gusto na lang sana ni Rab na matapos ang gulo at magkaayos ang lahat dahil dati naman silang magkakampi at parang pamilya sa isa't isa. Pero habang tumatagal, mas lalo raw lumalaki ang hidwaan dahil sa mga paratang, sagutan at mga taong patuloy na nagsusulsol sa magkabilang panig. Sa comment section naman, bumuhos ang samut-saring reaksyon ng netizens. May mga nagsasabing kung sana raw ay inayos na lang ng pribado ang problema, hindi na sana lumaki pa at umabot sa pambabash ng buong social media. Pero mayroon ding mga galit na galit at nagsasabing tila sobra na raw ang mga banat at patutsyada ng magkabilang kampo kaya lalong umiinit ang sitwasyon.
May ilang netizens pa nga na gumagamit ng matitinding salita para ilarawan ang naging asal ng mag-ina sa gitna ng issue. Gayunpaman, marami rin ang nananawagan na iwasan ang sobrang personal na pang-iinsulto at sa halip ay tutukan ang mismong issue at mga pahayag na inilalabas online. Habang tumatagal ang live ni Kalinga Prab, mas napansin ng mga viewers na tila pagod na rin ito sa kaliwat kanang intriga. Ayon sa ibang supporters, ramdam daw nila ang pagkadismaya ni Rab dahil parang nawawasak ang samahang matagal nilang binuo sa Kalinga. Hindi raw biro para sa kanila na makita ang mga dating magkakaibigan at magkakasama sa charity works na ngayon ay nagkakabangayan na sa publiko. Kaya marami ang nagsasabing baka may mga taong natutuwa sa nangyayaring gulo dahil habang lumalaki ang issue, mas dumarami rin ang mga reactors at content creators na nakikisawsaw para gumawa ng kani-kanilang opinyon. May mga netizens ding nagsabi na tila nagiging emosyonal na ang bawat kampo kaya kung ano-ano na raw ang nasasabi sa galit at sama ng loob. Pero sa kabila ng lahat, marami pa ring supporters ng Kalinga ang umaasang maaayos pa ang sitwasyon balang araw. Ayon sa kanila, sayang daw ang samahan at tiwala na nabuo noon kung tuluyan lang itong masisira dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at impluwensya ng ibang tao sa paligid. Samantala, patuloy pa ring inaabangan ng publiko kung magkakaroon pa ba ng bagong pasabog na revelasyon mula sa live ni Kalinga Prab o kung may susunod na namang sagutan na muling magpapayanig sa social media. Sa gitna ng napakagulong isyu na patuloy na pinag-uusapan online, marami ang naantig ng magsalita na mismo si Kuya Val at humingi ng paumanhin sa publiko kaugnay sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng Team Kalinga at ng pamilyang Balatero. Ayon sa ilang netizens, makikita raw sa mukha at pananalita ni Kuya Val na gusto na lamang niyang mapatahimik ang lahat at matapos na ang gulo na araw-araw ng pinagpipiestahan sa social media. Para sa mga solid supporters ng Kalinga, malaking hakbang na raw ang ginawang pagpapakumbaba ni Kuya Val dahil kahit siya rin ay nasasaktan sa mga akusasyon at batikos, pinili pa rin umano nitong magpakumbaba para hindi na lalo pang lumala ang sitwasyon. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang nagsasabing tila hindi pa rin nawawala ang galit at matitinding pahayag mula sa kabilang kampo. Kaya tuloy lalo na namang nag-init ang comment section dahil may mga netizens na nagtatanong kung bakit hindi na lang daw tapusin ng maayos ang issue kung may humingi na ng dispensa. Ayon sa ilang viewers, parang hindi raw nagkaroon ng respeto sa pagiging ama ng Kalinga ni Kuya Val na matagal ding tumulong at nagbigay oportunidad sa maraming tao sa loob ng grupo. Kaya naman hati na naman ang opinyon ng publiko. May nagsasabing tama lang na ilabas ang kanilang saloobin habang may iba namang naniniwalang dapat na ring pairalin ang respeto at pag-uusap ng mahinahon para hindi na lalo pang masira ang samahan. Mas lalong naging emosyonal ang usapan nang balikan ng mga netizens ang mga panahong magkakasama pa at masaya ang Team Kalinga at ang pamilya Balatero. Maraming supporters ang nagsasabing nakakalungkot isipin na ang dating nagtutulungan at nagkakaisa sa charity works ay ngayon nagkakasakitan na ng salita sa social media. Kaya marami ang nagtatanong, kung grateful naman pala sila noon sa mga naitulong ng Kalinga, bakit daw humantong sa ganitong klaseng bangayan at sumbatan? May mga netizens na nagsasabing baka marami nang naipong sama ng loob sa magkabilang panig habang ang iba naman ay naniniwalang may mga taong patuloy na nagsusulsol kaya hindi matapos-tapos ang gulo. Samantala, patuloy pa ring bumabaha ang reaksyon online. Ang iba ay nananawagan na sana raw ay magkaroon ng pribadong pag-uusap para hindi na tuluyang masira ang reputasyon ng bawat isa. May ilan ding nagsasabing parehong panig ay dapat mag-ingat sa mga salitang banibitawan dahil milyon-milyon ang nakakapanood at maaaring mas lalong lumala ang hidwaan kapag nadadala ng emosyon. Ngunit sa ngayon, tila malabo pa raw ang tuluyang pagkakaayos dahil habang may mga humihingi ng tawad at nagpapakumbaba, mayroon pa ring matitinding banat at patutsyadang umiikot sa social media. Kaya ang tanong ng marami, may pag-asa pa kayang maibalik ang dating samahan o tuluyan ng masisira ang tiwala na matagal nilang binuo sa Team Kalinga. Sa pinakahuling update mga ka-erts, mukhang sa barangay na lamang tuluyang magkakaharap ang magkabilang kampo matapos umugang ang balitang umatras na raw ang pamilya ni VNC sa tuloy-tuloy na pagpapalabas ng issue sa mas malalaking platform. Ayon sa mga kumakalat na usapan online, sinabi raw ng kanilang kampo na ito na ang magiging huli nilang pagpaparinig at paglapit sa mga public platforms dahil gusto na rin daw nilang matapos ang matinding tensyon na araw-araw ng pinag-uusapan sa social media. Kaya naman maraming netizen ang nagulat at nagtatanong kung bakit tila umatras na raw ang kabilang panig gayong noong una ay sobrang iingay ng mga pahayag at revelasyon laban sa Team Kalinga. Dahil dito, samot-saring reaksyon ang bumaha sa comment section.
May mga nagsasabing baka napagod na rin ang magkabilang panig sa walang tigil na bashings at stress na dulot ng issue. Pero may mga solid supporters naman ng Kalinga na nagsasabing hindi raw pwedeng basta umatras na lang matapos ang lahat ng naging akusasyon at iskandalong kumalat online. Para sa kanila, napakalaki raw ng naging epekto nito sa pangalan ni Kuya Val, Kalinga Prab at lalo na kay Edo na matinding binatikos sa social media. Kaya ayon sa ilang netizen, kung may mga mabibigat na paratang na inilabas sa publiko, dapat lamang daw na malinawan at maayos ito ng harapan upang matapos na ang lahat ng duda at seron. Habang papalapit naman ang posibleng pag-uusap sa barangay, marami ang umaasang magiging mahinahon na ang magkabilang panig at iiwasan na ang sobrang emosyonal na sagutan. Ayon sa ibang netizen, mas mabuti raw na doon na lamang pag-usapan ang lahat kaysa lalo pang gawing pampublikong away sa internet. Pero hindi pa rin nawawala ang galit ng ilang supporters na naniniwalang ang lumalaking issue ay nagsimula dahil sa mga taong nagsulsul at nag-udyok para ilabas sa social media ang mga personal na problema ng magkabilang panig. Kaya tuloy may mga nagsasabing walang dapat sumuko hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan sa likod ng lahat ng akusasyon at tensyon na sumire sa dating magandang samahan. Sa ngayon, nakatutok pa rin ang publiko sa magiging resulta ng paghaharap sa barangay. Marami ang umaasang dito na tuluyang matatapos ang gulo habang ang iba naman ay naniniwalang baka mayroon pang mga bagong revelasyon na lalabas sa mga susunod na araw. Ang malinaw lang, ang isyu na ito ay naging isa sa pinakamainit na usapin online at nagdulot ng matinding pagkakahati ng opinyon ng mga netizen. Kaya ang tanong ngayon ng marami, magkakaroon pa kaya ng kapatawaran at pagkakaayos, o tuluyan ng mawawasak ang dating samahan na minsang hinangaan ng napakaraming supporters ng Team Kalinga? Yun nga po, gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng Love Team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Bal, manyak po. Yun po yung ano ko. Kaya po talaga ako umalis ng Love Team. Tapos Sige. pinipilit po ako niya ni Kuya Bal na i-Love Team po ulit doon. Ayaw po niyang mawala po yung mga sponsor po tapos viewers po niya. Yun po yung sinasabi sa akin. Tsaka yung mga nagbablog, sayang yung mga nagbablog daw po. Jowa naman niya yun. Okay. Yung mga vlogger po na natutulungan ko at beneficiary pa po nila. Yun po yung dahilan. Okay. Kahit po alam niya na nababastos na po ako ng pamangkin niya.